So ayun yung Pardos natin, nakaset up sa indoor trainer. Kailangan ko siyang ayusin kasi bukas mag-ride tayo. Magpupunta ako sa Arayat siguro, yun yung ikot na gagawin ko. Sa mga tatanong, nasa yung Seka, nasa loob. Hindi ko pa na-charge yung Di2 niya. And medyo madumi siya dahil ginamit ko nung nag-monasteryo. Loop ako nung nakaraan. Naka 130 kilometers ako, hindi ko pa siya nalilinis. Kung pina-follow nyo ako sa Strava, makikita nyo na madalas tayong magta-trainer ngayon gamit tong Pardos tsaka yung Magin T600 na indoor trainer. So na-enjoy ko siya ngayon, na-appreciate ko siya, kaya lagi siya nandyan. But for now, ang kailangan ko siyang gawin is palitan siya ng gulong muna kasi ang gamit na gulong na nakalagay dyan is yung aluminum. Tinanggal ko yung carbon. So kaya ako tinanggal yung carbon dahil napapawisan kasi pag nasa trainer. Ayoko magkaroon siya ng corrosion doon sa mga nipples niya, sa spokes. Medyo mahal kasi yung carbon na wheelset, kaya kailangan natin siyang ingatan. So nilagay ko muna sa bag yung carbon na wheelset, and then ngayon ibabalik ko sa kanya, ibabalik ko siya dito sa Pardos para gamitin ko pag nag-ride ako bukas. Wala siyang bottle cage ngayon, so hiramin ko muna yung isang bottle cage ng Seka. Alright, so napalitan na natin ng gulong, ng wheelset. Naka-carbon na siya ulit yung nipes natin na 45mm. So, yan. Bottle cage na lang yung kukunin ko dun sa Seka. Lipat dito kasi wala siyang bottle cage kahit sa hindi pa ako nakakabili. Isang bottle cage lang naman yung kailangan ko dahil maiksi lang yung ride, around 50 plus kilometers. Pwede na isang lagay ng tubig doon. So, see you guys tomorrow sa ride natin. Let's go. Alright, so we're riding out papuntang Arayat, Mount Arayat. So, punta tayo dun sa paakyat ng Mount Arayat. Actually, marami daw ways para paakyat sa Mount Arayat. Pero isa lang yung alam ko. And dun na ako lagi inumadaan. So, it's 6 AM. Tara!
Oh, yeah. Alright, so doon tayo sa bundok na yung pupunta. Sarado yung tulay, sira pala. Buti may daanan sa gilid. Ayan, tara, padyak na ulit. Nakabalik tayo sa bahay, no? Hindi ko na napakita sa inyo kung ano yung nangyari doon sa ahon. Habang inaahon ko kasi yung paakyat ng Mount Arayat, doon sa papunta sa may tree house, nalobat na yung GoPro. So yung GoPro natin medyo naghihingalo na kasi, Hero 8 pa. Yung battery niya, hindi ko alam kung ano nangyari. Charge ko naman kagabi pero hindi yata nag-hold ng charge. Tapos, bala ko sana i-record din sa GoPro, paakyat tsaka pababa. Pero yun, nalobat nga. Pagdating sa taas, maraming siklista dyan, no? So ayan, sinabit ko nga yung bike ko dyan. Tapos tinan nyo yung bike ko. Kung hindi nyo pa mapanood yung video tungkol sa bike ko, 1x setup natin, click nyo na lang yung link dito sa taas. So okay naman yung 1x ng setup ko. 50 yung chainring, tapos 1132 yung cassette niya. Okay na okay sa akin, kayang-kaya naman yung ahon. Hindi naman ako nagka-problema dyan. Tapos tumambay lang ako saglit dyan dahil marami nakatambay ng mga siklista. And then buwaba na rin ako, dire-diretso pabalik dito. Ngayon naman, kailangan kong tapusin yung video na ginagawa ko. Maglalagay pa ako ng subtitle. Ito yung isa sa mga pinaka nakakatamad gawin kapag may ginagawa akong video na pang international. Kailangan ko siyang lagyan ng subtitle and kailangan ko siyang i-type manually. Baka may alam kayo paano mas magandang way, mas mabilis para magkaroon ng English subtitle yung mga video. Let me know sa comment section. So, I'm getting some comments pagdating sa setup ko dito sa 1x na road bike. Yan. Alam niyo naman naka 1x yan. So may nag-comment na chain drop daw. Ayan. Malalagdagan daw ako ng kadena. So far ginamit ko siya mga nakaka 600 kilometers, 700 kilometers and naiahon ko na rin naman siya, nai-sprint ko na rin ng konti. So far hindi ako nalagdagan ng kadena. Even sa indoor trainer, ginagamit ko siya, hindi rin ako nalagdagan ng kadena. Common mistake kapag nag-1x sila tapos lalagdagan sila ng kadena is hindi sila naka-narrow wide. So ganito ang itsura ng narrow wide. Yan, merong malaki, merong manipis. Yan yung reason kung bakit hindi ako nalalagdagan ng kadena sa chainring na to. Kailangan yung gamitin is narrow wide. So yung iba naman, nakikita ko, bumibili ng ganitong chainring, nilalagay nila sa 2x, pero narrow wide yung gamit. So specific to pang road bike, no, yung mga ganito kalaking chainring. Pag naman nag-2x sila, ginagamitan mo ng narrow wide, ang magiging problema nun is magkakaproblema ka sa shifting. Dahil ang narrow wide, hindi siya design para kumambyo or magpalipat-lipat ng gears. So yung narrow wide, specific lang siya para hindi siya ma-chain drop. Another comment na nakuha ko is wala na daw cross chain kapag gumagamit ka ng 1x. Hindi totoo yun. Hindi totoong walang cross-chain kapag gumamit ka ng 1x. Siguro papaliwanag ko pa sa ibang mas detalyadong video, but mabilisan lang sa video na to, dagdag lang natin sa vlog na to. Mas madalas ang cross-chain pagdating sa 1x. Okay? Paliwanag ko sa inyo dito. Okay, so ito yung gamit ko. 1132 to, tapos 1x siya. So makita nyo, isa lang yung chainring. Totoo ba na wala siyang cross-chain? So dito, kapag sinilip mo siya, I'm not sure kung makikita, but pagdating sa dulo, medyo may bend siya. Ayan, subukan natin pakita, no? Ayan, medyo nakaliko siya. Kapag nililipat ko yung setup ko dito sa mga pangatlo, pang-apat, yan, straight yung chain line niya.
pag nandito ako. Which is yung ginagamit ko. Okay? So, ang lagi kong ginagamit is around dito sa pangatlo, pang-apat. Kapag nilagay ko siya dito sa pinakamataas, cross-chain. O somewhere dito sa mga panghuling ngipin na to. Pag dito sa pinakababa, cross-chain din siya. Nagkakaroon ng pressure dito sa kadena na nakaliko siya ng konti. Ayan. Hindi ako malalaglagan kasi nga naka-narrow wide to. Yun lang, mapapansin ko, medyo maingay siya. Common sa mga 1x system na medyo maingay siya kasi kailangan nilang kumapit maigi dito. Kailangan nilang kumapit maigi dito para hindi sila malaglagan. Isa pa mapapayo ko sa inyo para less yung chance na malaglagan kayo is gumamit kayo ng 12-speed na kadena. Ayan, yung gamit ko dyan, 12-speed. Mas makipot siya. Kahit naka 11-speed lang ako, mas less yung chance na malaglagan kayo ng kadena and mas kapit na kapit siya dito sa 1x na pang 12-speed, pang 11-speed. Ayan. So hindi totoo na walang cross-chain or eliminated ang cross-chain sa 1x. Mas hindi efficient to pero mas madali siyang gamitin. Mas ano siya, mas user-friendly lalo sa mga baguhan. Yun ang isang benefit na nakuha ko dito sa pagkakaroon 1x. Mas simple siya. Pero chain maintenance, chain wear, possible na mas mabilis mapudpod yung kadena or magkaroon ng stretch. Tapos yung ngipin itong mga narrow wide, posible din na mas mabilis siyang tumalas. Anong problema mo, Chico? Ano yung post na yan? Salamat pala kay Pader Black, yung nag-iisang member sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you sa mga gusto pa mag-member yan. Lagi kayo may shoutout sa akin kapag nag-member kayo. I think that's it for this vlog. Mabilis lang to, maiksi lang. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan! Ayan, Chico vegan. Sabi mo, vegan, really.